Basa po muna tayo ng disclaimer bago tayo mag-start. Basa tayo ng disclaimer. Okay na? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong re-reakan. Alam ko, na-reakan ko na ito before, pero na-copyright ako eh. Iuulitin ko doon sa format ng kung paano natin nire-reakan ang KMJS. Diba? Para hindi tayo masita. So, ito ay kababalaghan, pasyalan ng kababalaghan. So, ito yata yung sa Clark, no? Ito ay MGB. So, panoorin natin to. Isa sa mga paboritong lugar ng mga mahilig mag-ghost hunting ay ang dating hospital na ito dito sa Clark Air Base, Pampanga. Katunayan, tinagurian itong isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo dahilan sa mga kwento ng kababalaghan at pagpaparamdam ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Ba talaga pag ang bumanat si Noli Di Castro eh, no? Talagang, solid. Ito ba yung may nanggugulat? Ayoko na may nanggugulat eh. Sariwa pa sa alaala ng 71 taong gulang na si Seferina Yepes ang kamangha-manghang ganda ng Ilan? 70 taong gulang na si Seferina Yepes. Sariwa pa sa alaala ng 71 taong gulang na 91? Tanda na ni nanay, no? si Seferina Yepes ang kamangha-manghang ganda ng estruktura at pasilidad ng ospital sa Clark Air Base sa Pampanga na mas kilala noong dekada 70 bilang Fort Stachenberg Hospital. It's so well constructed that you know that is a modern medical facility. And you can compare it anywhere. Kaya nga yan tinawag ng Regional Medical Center. Dito dinadala ang mga sugatang sundalo noong kasagsagan Vietnam. Vietnam War. Tama. Ancillary facilities like laboratory, physical therapy, x-ray. Meron sila kumpleto talaga. Siyempre, ng Amerikano eh. Diyan dinadala yung mga Amerikano eh. Taong 1991 nang pumutok ang bulkang Pinatubo. Inabando na ito ng mga sundalong Kano at tuluyan ng napabayaan. Iiyak ako pag dumadaan may bisita. Nakikita ko dahil I saw it in its glory. Sayang naman, bakit hindi nila pinagpatuloy yung operasyon? Hindi naman siya masyadong naapektuhan nung bulkan, 'di ba? Kasi nung last na pumunta kami diyan nila Sir Ed, nire-renovate na daw yan. Yung mismong hospital nire-renovate na siya. Gagawin yata museum. Kaya ang open na lang sa mga ghost hunter yung bandang morgue niyan. Matapos ang 26 na taon, ang dating tanyag na pagamutan, kilala na ngayon bilang isa sa kinatatakutang lugar sa mundo. Ayos yung no? Patunay sa kababalaghang Yung sound abandonan ng ospital na ito ay ang mga security guard na tulad ni Jojen Masdo na mahigit 1 taon nang nagbabantay sa lugar. Parang kasing malaking mama na naglalakad na gano'n. Doon sa taas, sa rooftop mo yun maramdaman. Kasi may parang nicho doon eh. Mga kasamahan ko naman dito. Dahil lang sa nicho? Nararamdaman mo dahil may mukhang nicho. Kasi kung gano'n yun, confirmation bias yun. Dahil lang may nakita kang... Hindi, mali mo, totoo yung experience niya at nasabi lang. Pero kung ang sasabihin mo, dahil may parang nicho doon, dahil kaya nagkakaroon ng pagpaparamdam dahil may parang nicho,
wala naman relevance yung shape nung kung ano meron dun eh. 'Di ba? Kasi kung yun ang makakapag-trigger sa'yo, confirmation bias yung pagpaparamdam doon. May nakuha sila sa sa mga poste ng hospital. Nakuha sila mga picture na ng tao, yung lalaki nakalito yung kabilang paa, tapos yung kabilang May nanggugulat dyan eh. siya. Sinubukan ng aming grupo na kumuha ng mga larawan sa mga sulok at butas ng abandonadong ospital. At ito ang tumambad sa amin. Matandang babae na nakabelo. Pareidolia ito, I mean eh. May magagalit na naman sa akin dyan. 'Di ba? The fact na hindi natin tiyak kung ano yung nandyan, hindi naman natin ma-make sure na na ito talaga ay tao or talagang multo siya. Pareidolia pa rin yun, papasok yun. Basta hindi natin maitsurahan or hindi natin ma-determine kung ano ba talaga siya. Pareidolia yun. Maliban na lang talaga kung obvious na mukha talaga siyang tao. Or talagang taong-tao. Kasi may mga picture na tao eh. Bukas aanuhin ko nga, i-revisit ko yung yung matanda, ito ha. Para malaman nyo ang pagkakaiba ng pareidolia sa hindi pareidolia. Meron kasing na-content ko na ito before pero i-revisit ko, may nag-request. Actually, madami nagre-request sa akin. Yung sa KMJS, yung Lola yun na nakuha sa cellphone eh. Diba? Nasa na ba yun? Tingnan natin kung masasearch ko. Ito yung hindi siya pareidolia. Alam niyo tong kaso na to, di umano daw naglalaro daw yung bata, no? Nagvi-video siya. Tapos nakuhanan yung picture. Ito, hindi to pareidolia. Dahil obviously, talagang tao talaga ito. Pero pagka halimbawa, yung ganito, mga kabayan ko, saan na ba yun? Yung ganito, yung magme-made up lang tayo out of nowhere, na kung ano yan, pareidolia yan. Unless, ma-prove nyo na talaga ito ay talaga isa siyang entity, no? Pero for now, pareidolia ito. Hindi naman natin alam kung ano yung bumubuo sa kanya eh. Hindi naman definitive yung mata niya. Kasi ang nakalagay dito, mga men, nung dinrawingan na lang eh. Dinrawingan na lang para ito, yung pagdodrawing nila, ang tawag dito, psychological priming to. Tinuturo sa atin yung dapat nating makita. Dahil tinuro na nila, makikita natin yung tinuro. Matandang babae na nakabelo. 'Di ba? Unless mapuprove mo na matandang babae nakabelo talaga yan. Pero as of now, pareidolia yan. 'Di ba? Lahat ang feeling ko almost o halos lahat ng mga paranormal picture na nakukunan, kung hindi siya pareidolia, hindi, pareidolia lang talaga eh. Siguro meron mang totoo siguro, yung talagang mukha talaga siyang as in define talaga yung figure. Mga nasa 10% na lang siguro o 5%. Pero almost 95% puro pareidolia eh. 'Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan na ganoon talaga. Mahirap tanggapin yun, lalo na kung invested ka na doon sa isang bagay. Pero wala eh. Talagang pareidolia talaga tayo babagsak. Kita rin sa litrato Katulad yan, demonyo. Di ba? Dahil lang sa blurry image yan eh. Oo nga naman kung titingnan mo, di ba? Ito yung mata, ito yung bibig. Pero wala eh. Minade up lang yan eh. Baka nga lang ito eh. Yung parang corner. Ako kung magpapaka-skeptic ako, corner lang ito ng ng poste eh. 'Di ba? Nakaganyan na poste.
Ito yung shadow. Ito yung natatamaan ng ilaw. Pareidolia. Pero ang Inuulit ko ha. Wag ako na nagsasabi sa inyo, wag nyo akong paniwalaan. Ang paniwalaan nyo pa rin yung instinct nyo. Bahala kayo. Kung feeling nyo na totoo yung nakikita, go ahead. Walang problema. 'Di ba? Kalayaan nyo po yan na paniwalaan yan. However, kalayaan ko rin sabihin kung ano yung gusto ko. Kasi either of us, hindi naman natin talaga alam kung ano yun eh. Pwede naman talagang totoong multo yun. Pwedeng hindi. Wala naman makakapag-prove kung ano yun eh. Magkaparehas lang tayo na hindi natin mapuprove kung ano talaga yun. Kaya kalayaan mo yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Kasi may mga magko-comment yan, nakakaasar ang tawa mo! After mo sabihin ng pareidolia at bigla kang tatawa! Wala eh. Ganun talaga. Diba? Ang pinakamalinaw ay ang animoy muka ng isang bata na nakangiti habang Bata nakangiti. nakatingin sa aming cellphone camera. Cellphone camera yung pinangkunan. Anong year ba ito? Tingnan nga natin. Anong year to? 7 years ago eh. 2017? Baka nga mas luma pa sa 2017 to eh. Ano mga cellphone ang meron noong 2017? Tingnan nga natin. 2017 cell phones. Kahit ano lang. Samsung S8. iPhone 8. Mukhang tagal na eh. iPhone ano na ngayon, di ba? Lalabas sa iPhone 17. Mga ano pa to, Nokia 8 to. May Nokia pa nun, no? Samsung Galaxy Note 8. Hindi pa, wala pang AI ang mga cellphone noon na nag-a-adjust ng image. So, talagang, sad to say, pareidolia. Inuulit ko kung paniniwalaan nyo na batang babae, batang lalaki yan or kung ano man yan, go ahead, 'di ba? Hindi ko kayo pinipigilan. Buisit yung mga pampagulat eh. Pantin Remo na magtatatlong taon nang nagpapatrolya sa ospital. Saniban. Ito na hindi ko makalimutan dito. Kasi dati sa amin, hindi mo ko naniniwala ng ganyan sa sanib. Dito na ako naniniwala. Naniniwala ako. May kwento ko lang wait lang. Open ba kaya kwentuhan lang tayo? Alam niyo yung Manor Hotel? Pinuntahan ni Pinoy Soldier yun eh. O ni Noriel. Bala kasi namin na napasukin yun. Alam niyo Manor Hotel, 2001 yun, nasunog yun, marami namatay dun eh. Namatay yung mga tao, hindi sa sunog sa suffocation. Kasi yung sa usok. Dami namatay dun. Now, nung pumunta si Sir Noriel dun sa Manor Hotel, yun din ang mga accounts nung mga tao. Yung mga empleyado daw may sinasaniban din daw. Ang ganda sanang pasukin nun. Nung nag-inquire kasi ang upa dun sa Manor Hotel 8,000 a month. Now, sabi namin gano'n, baka pwedeng 2,000, isang gabi lang, hindi na sila lugi. Syempre, na-curious yung yung taga doon. Bakit naman gagawin nyo kung isang lang. Yun nga, naisabi namin yung layunin, hindi magbablog kasi kami. Bla 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 bla. Ang sabing ganon, ayaw daw nila nun, pag hindi daw marunong yung gagawa, ayaw daw nila nun kasi baka mamaya mabulabog. Diba? Pero nagkikwento na sila ng mga kababalaghan. Syempre, nilabas na namin yung alas namin. Ang alas namin si Sir Ed. Hindi magkakandak po ang makakasama po namin si Sir Ed Kaluwag. Diba? So kilala naman si Sir Ed. Ito naman yung side effect. Yung may-ari, Inchik mabait naman yung may-aring Inchik. So, super bait as in. Mabait talaga. Kaya lang, dahil i-YouTube daw,
50,000 ang singil? Ano ba yun? Akala nila pag nag-YouTube, milyonaryo ka na. Hindi. Diba? Hindi naman ganon. Kasi nga, yun ang side effect pagka si Sir Ed Calawag ang isusubo mo. Akala nila, big time na. Mahal na ang singil. Wala. Hindi ginawa na namin. Ex-deal na nga po. I-cleanse ni Sir Ed to. Kami, in return, idodocument lang namin. Tulong na rin sa inyo. Ayaw pa rin. Gusto 50,000 daw. Kung hindi daw 50,000, hindi daw pwede. Yung 50,000, bibili ko na lang ng camera yun. Isa mag 50,000. Di ba? Sayang maganda sana yung Manor Hotel. I-search niyo yung Manor Hotel na nasunog. Pwede. Sa bidyong kuha ni Pantin, isang bisita ang sinaniban sa lugar. Tutulong sa inyo. Abay, tinutulungan ka nga namin ah. Ayun at nagtulong ng kandila at alay para sa iyo. Na sinaniban. Ang mata nila, puti na. Puting-puti na di mo ma-explain kung ano yung... Di naman nakikita doon sa video eh. Sometimes, hindi naman sa sinasabi ko sinungaling ito si Kuya. Sometimes, ito yung major complaint ko kadalasan. Pag sa kwento, sobrang lulupit ng nangyayari. Pero pag sa documentation, wala ka naman nakikitang special. Patunay niya panoorin niyo yung sa KMJS, yung nagle-levitate. 'Di ba? Kung papakinggan mo yung kwento ng security guard na di mo nag-exercise doon sa nagle-levitate. Talagang ang kwento niya talagang lumulutang daw, ang taas daw ng lutang. Pero pag napanood mo yung video, anong nangyari parang ini-stretch niya lang yung katawan niya eh. 'Di ba? Minsan kasi yung discrepancy sa kwento, I don't know if natural lang ba 'yon na pag nagkikwento ka, may mga betchin ng may mga betchin ng halo, hindi na siya yung original talaga. 'Di ba? Yun ang kadalasan napapansin ko eh. Pag sa kwento cool yung nangyayari. Nagwawala sila. Malakas. Iba yung persa nila kaysa sa persa ng tao. Tago tayo. Ring May manggugulat dyan eh. Hindi matahimik ay ang lima Sabi ko na eh. pantay sa lugar, Ganyan style ng Panolino. Dadaganan ka ng bata, Dadagan naman, nararamdaman mo o nakikita mo? nararamdaman sir. Naramdam lang. Hindi ka makaya. Hindi mo siya nakikita. Hindi sir, nararamdaman ko lang. Doon, naranasan ko hindi ko makalimutan, doon sa waiting shed. Alas 12 ng gabi ang madaling araw. Hating gabi, ganito? Yes, sir. Oh. Ako'y nakaramdam na apak-apak papunta sa akin at saka ako binuhat tapos tinapon. Ha? Ilang katao? Isa lang sir, Isa lang? malaking tao. Malakas ba ang pagkakatapon? Malakas sir, abot ako ng ilang... Siyempre, yan, kwento na naman yan, Pag kwento talaga, ganun talaga yung nangyayari eh. Hindi, I'm not saying na nagsisinungaling sila, Kaya lang sometimes, walang solid talaga eh. Tapos ang sasabihin ng iba, ganyan ka naman eh, pag may video na, hindi ka pa rin maniniwala. Ganun po talaga. Let's say halimbawa may diniklara kwento tapos hindi, syempre skeptic ka. Then pinakitaan ka ng video. Syempre, kailangang i-apply mo pa rin yung skepticism mo pa rin. 'Di ba? Kasi kahit si Sir Jaime Licao ko pa rin, paiiralin mo talaga skepticism mo pag ganitong bagay yung pinag-uusapan. Hindi naman masama 'yon. 'Di ba? Paano kung halimbawa inimbentohan niya yung kwento tapos may video nga siya na imbento din. Hindi naman pwedeng hindi mo naman pwedeng porkit na ikwento niya at na-back up pa ng video, paniwala na agad tayo. Hindi, pa rin, magsusuri ka pa rin. 'Di ba? Yun ang video mahirap ng paniwalaan yan pang kwento nga lang. Pero again, hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya lang, never pa akong, yung mga kiniklaim na ganyan, never pa akong nakakakita nung talagang real footage na ganyan eh. Yung tinapo ng malayo.
Layo. At para malaman kung totoo nga ang mga kwento ng kababalaghan sa ospital, aming sinadya ang lugar kasama ang isang paranormal expert para matukoy kung ano sino Ma'am Ana de la Cruz. ay sa Kapre. Kapre yan, kapre. gusali. Kapre. Kakaibang kilabot ang pumalot Le. sa amin nang bumaba kami sa Kapre. pinakutang bahagi ng ospital. Sa ate, Ano nakikita mo? babae. Okay. Kala ko kapre. Lalo. Hindi man talaga pala ito. Dami sila dito. Mga sundalo, mga marka. Nakatingin po sila sa nila? Nakatingin po sila sa atin, pero ito pong babae na to, ito siya oh. Si Rose. Umiiyak. Yak lang naman. Ganyan siya oh. Ganyan lang. Yung... Ganun lang po siya ng ganun. Tamo. Sabi ni... Siya oh. Ganyan lang. Ganun lang po siya ng ganun. Hindi malay mo, totoo naman. Sa patuloy naming paglilibot sa ospital, iba't ibang klase ng multo ang nakita ni Kapre, kapre! Yun na! Kapre yan! Diyan siya, ma'am. Alaga. Alaki. Ano nandyan? Kapre! Po. Kaibigan ko yan. Kapre? Mabait siya. Si Antonio. Hindi lang siya naliligo. Walang itsura. Ang epal naman nung security guard na yon, hayaan mo si Ma'am Ana de la Cruz. Tatanungin ka kapag time mo na. Alam mo yung security guard, daldal ng daldal dun sa paligid. Kapre po. Kaibigan ko yan. Kapre? Kaibigan ko yan, Siya. Si Antonio. Tonyo. Hindi lang siya naliligo. Walang itsura. Mataas. Oh, mga kapre, maligo kasi kayo. Para hindi masok kasi Ma'am Ana de la Cruz. Kung lalaki, may tsura maitim, kaso mabaho. Mabaho. Ilang babae nasa liba niya? Apat. Sino yung gwardiya ka mo? Epal naman ito. Mamaya ka na magsalita pagka ikaw nang tinanong. Di ikaw daw, Jojo ba? Oo. Ako nga. So, Siyempre nag-usap na kayo eh. kaya siguro pumasok sila dito. Talagang Kasi po, inviting kasi ang lugar, ano? opo, kasi po, teritoryo, yung kanya-kanyang Kanya-kanyang lugar siya. elemento po dito. Ay, kasi malawak eh, ano? Opo. Ayun, kaya yung bata doon. Opo. Yung babaeng umiiyak doon. Opo. Dito ngayon si Sumasabay si si Antonio, yung kapre. sumasabay ito si Antonio, yung security guard eh. Yung taas pa. Ito. Kung sa bayan, nasa sukang amoy. Aming pabis, aming bagoong na malansan. Pag po kasi may kasama siyang isang pilosopo, magagalit yung elemento at saka yung espiritu. Kasi po, tayo mga tao, hindi man po bumukay bibig natin, nababasa Nababasa nila. isip natin. So, anong pilosopo? Hindi naniniwala? Gano'n? Opo, minsan natotoo ba yan? Leche, gaganon. Hindi! Nananakot ka lang yan dahil nararamdaman mo mga tao sa paligid mo hindi naniniwala sa pinagagagawa mo. Dahil kung totoo yon, di sana inatake na kayo dyan. Nararamdaman kasi ni Ma'am Ana de la Cruz na hindi naniniwala sa pinagagagawa niya. Kaya ang ginagawa niya, nananakot siya dito. Tayo Tamo. mga tao, hindi man po bumukay bibig. Tamo ha, yung sinabi niya, Kasi may kasama siyang isang pilosopo, magagalit yung elemento at saka yung espiritu. pag may kasama daw na pilosopo, magagalit daw yung yung mga elemento. So ibig sabihin, bawal yung skeptic. Kasi po, tayo mga tao, hindi man po bumukay bibig natin, nababasa Nababasa isip nila. natin. So, anong pilosopo? Hindi naniniwala? Gano'n? Opo, minsan natotoo ba yan? Leche, gaganon pa po. Totoo ba yan? Leche, gaganon pa po. Hindi, nafe-feel mo lang Ma'am Ana de la Cruz na hindi naniniwala sa ginagawa mo yung mga tao na nandyan. So para magkaroon ng ng order or para magseryoso yung mga tao sa'yo, kailangan mo manakot. Minumura. Ganun po. Yung bang tinatakot pa, hinahamon pa. Ganun po, hindi po dapat.
Dito, may nasasapian dito. Babae. Oo. Nauuna ang daldal nung ano? Daldal nung security guard. Eh, ano pang aasahan sa reading ni Ma'am Ana de la Cruz? Ito mo ha? Dito, may nasasapian dito. Babae. Oo. Oh, yung babae. Di ba? Ako sa Korea, shhh! Shhh! Ingay. Nangaayos na pasyente? Oo, ang gaganda. Ang gaganda ng nurse mo araw. Baka may dalaga pa. Oo. Mga ano yun? Anong klase sila? Nurse or what? Nurse po sila. Nurse. Oo. Nurse station. Bata, may matanda. Eh, no, lakad ng lakad yung mga nurson. Parang nag-check sila doon sa mga pasyente. Ano pang Malamang, ospital yan, ma'am eh. Di ba? Ano ba yon? Residual ba yon? Or hunting? Kasi kung parang tape recorder yung nakikita mo, residual yon. Ano bang lugar dati ito? Itong taas na ito. Bali, fourth floor na ito. Parang ano tayo, mga bata. Ano ba tayo? Mga pinanganak? Oo, may mga bata dito. Oh, ayun yung buntis, naglalakad. Oo. Oo, Dala niya. malaki na yung tiyan, may bit-bit pa nila. Pero hindi na po ganong marami eh. Dahil sa dami. Buntis daw, may bit-bit pa daw na baby. May umaano rito, may mga estudyante pa. Nabubulabog na. Buntis na may daladalang baby pa. Ano yun? Hindi pa naghihilom yung binuntis na agad siya nung asawa niya. Minsan yung mga kwento, mahuhuli mo minsan kung inimbento na lang o hindi. 'Di ba? Kadalasan ganyan din ako kay Sir Ed eh. Yung mga sinasabi niya, tinitingnan ko kung merong mali dun sa yung may nakita ako dito. Tapos tinitingnan ko yung logic nung sinasabi niya. So far naman, wala pa naman akong nahuli. Pag ganyan. Yeah! Kwento ka pa! Ikwento mo pa yung history! Kay Ma'am Ana de la Cruz! Kino-cold reading ka na! Ano ba yun nangyari sa kanya? Siya yung batang maitim. Kaya pala maitim siya. Akala ko, dumugdog siya sa kanal. Dito pala siya. Buhay siya. Buhay siya nung nilagay dito. Oo, umiiyak. Ito mahirap sa psychic. Katulad niya, incinerator kasi ito eh. Sa mga hospital kasi, merong incinerator na tinatawag. Ngayon, kung gagawa ka ng istorya na may bata na nilagay dyan, na sabi niya kasi, may nakita siyang bata na itim, dun daw siya nilagay. Oo, umiiyak. Dito inano siya talaga, pinilit siya. Dalawang lalaking singkit ang mata na mataas ang tuwan-tuwa. Iyak yung bata. Tapos ganun. Kaya pala pag-akyat ko doon, nagtako ang ganda ng mata mo. Ang tao sa ilong mo, ba't ang itim mo? Oo. Dito pala siya inano. So, ang sinasabi ni Ma'am Ana de la Cruz, ito kasi yun, may incinerator dito. Yan ay ginagamit talaga dati sa hospital. Alam ko pinagbawal na ito eh. Yung mga toxic waste, dyan nilalagay tapos ini-incinerate dyan. Ang kwento ni Ma'am Ana de la Cruz, may bata daw dyan dati na nilagay dyan sa loob. At nilagay daw nung dalawang singkit daw na tao na sinunog dyan. Ang sa akin, kung may nangyaring ganyan, hindi ba dapat may incident report yan? Dahil palihim ginawa. 'Di ba sana may nawawalang bata na nabalitaan or sa ospital mangyayari 'yon? Sa dinami-dami ng pwede nila, let's say halimbawa kung biktima ng kung anong klaseng assault yung bata, Hindi ko naiintindihan na yung dalawa ay diyan pa siya i-dispose, papasok pa sila sa loob ng ospital para diyan siya ipasok. Na pwede naman nilang itapon yung bangkay kung saan kung yung bata papatayin nila. 'Di ba? Malabo yung istorya ni Ma'am Ana de la Cruz. So just imagine
I assume operational yung ospital dahil gumagana yung incinerator na yan nung buhay pa yung ospital. Hindi naman nagagana yan kung wala nang takip yan kung recently lang nangyari yon. 'Di ba? Kasi ipinilit daw ipasok diyan yung bata na sinunog. Kaya daw maitim. Just imagine sa ospital gagawin mo yun. Halimbawa, nangyari yung krimen, kakalad ka rin mo dyan. Tsaka yung incinerator, hindi nawawala ng tao yan Dahil dyan nga yung araw-araw pinupuntahan dyan, dinidispose yung mga mga basura ng hospital. Pero ngayon bawal na daw yan sa Environmental Safety Act yata. Pinagbawal ng incinerator. Hindi naman yan yung hindi naman yan yung baka iniisip nyo yung crematorium, hindi yan, walang nagkikremate sa hospital. sa crematorium ginagawa yun. Pero nasabi mo rin kanina na parang kakaunti na sila. Opo. Bakit? okay na Kaya? po. Sa dami po kasi ng pumapasyal, bumibisita po rito, nahahatak po nilang palabas. So, kailangan magpapagpag ka talaga. Nilang Palabas po. Dahil nga Nung po, mga bisita? opo, kasi nga po, kung may negative po kayo, may takot, susunod na po sa inyo yung pababa hanggang makalabas. Nananakot na naman siya ng mga nananakot na naman siya ng mga kasama niya dyan. Kasi pag takot kayo, susundan kayo. na po sila. Dito. Opo. O maaaring Kaya pag kasama mo si Ma'am Ana de la Cruz, talagang kailangan maniwala ka dyan. Kaya nga gusto ko makakulab to minsan Active pa ba siya? sa iba. Opo, pwede po. Lilipat na sa iba. Pwede po sa puno o sa mga building Sa iba ibang, po sa rito. ibang building pa. Yung bata, Ay, yung bata. Nandito yung na. tinuro mo na Opo. nakatira naman doon sa anong tawag doon, yung parang pugon. Oo, yung kung saan sinusunog ang mga bangkay. Pero kanina, Nagsusunog ba ng bangkay sa hospital? Sino ba nagsabi na nagsusunog ng bangkay doon? Unang-una, ang liit niya, mga sundalong Amerikano pa yung dinadala dyan. Ganyang kaliit na butas. Ano ba naman? Pati pa ba naman yan halata? Ito, halata ng peke. Hindi kayo ba? Maniniwala kayo dyan na dyan sinusunog yung mga bangkay ayon sa kwento ng kung sino-sino? Ganyang kaliit? Tingnan nga natin yung size niyan nung pumunta dyan si Ma'am Ana de la Cruz. Tamo ha? Bata, tapos ganun. Kaya pala pag-akyat ko doon, nagtako ang ganda. Ayan ang liit niya chachap-chapin mo yung katawan para ipasok dyan sa loob. Ayan ang size ni Ma'am Ana de la Cruz Kaya nga si Ma'am Ana de la Cruz yata hindi kakasya dyan Lalo na yung mga foreigner pang sundalong Amerikano. Ayusin nyo naman yung yung kwento nyo na may dun sinusunog yung bangkay. Kailan nangyari yun? Pogi-pogi po niya, ang tawas ng ilong niya. pero maitim. Opo, blue yung mata niya. Kaya sabi ko, sa kaya ako? Nung tinuro niya, ay, dyan pa pala ka ako nakatira. Maitim. Oo, kaya Buhay po maitim. siya. Talagang ipinasok na po doon. Parang mamakaawa siyang ilabas. Hindi po inilabas yung dalawang lalaking singkit po ang matang tuwa pa nung nakita yung batang nasusunog. Ang hinahanap ko lang po talaga yung Black Lady. Hindi Kasi- natin nakita. Opo, gusto ko, sungit Tatago na. Gusto ko po kasing tulungan siya na wag na siyang maghiganti pa. Bakit siya black? Kasi nga po, sobrang galit. Yung pagkamatay Kaya black sobrang galit. niya. Opo. Hindi maganda? Opo. Parang nirape siya, kung sino-sino yung umano sa kanya. Pero ikaw nakita mo na yung Black Lady. Nakausap ko lang siya nung nagsanay siya. Nakakausap din daw nung guy. Ano sabi? Sige, ay putang ina! Kaya ayokong tumingin pag hindi sila yung pinapakita Matindi daw yung naranasan niya, pinalit kamay. Hindi! Napakinggan mo na lang kay Ma'am Ana de la Cruz yun Yung kwento Sa kumot, mula sa taas, nilaglag, binagsak. Doon siya na... Dito kaya nangyari yun? Dito po. Pero inano siya rito, may ano siya, may konti pa pong buhay. Kaya nung
bumaksak siya dito, hindi na po siya rito. Dito siya ngayon naghihigante. Akala Barbero tong mga nagkukwento. nandito lahat. Yung pumatay sa kanya. Nag-aanuhan sila, nagsasaluhan sila ng istorya. Magkikwento yung isa, dadagdagan ng detalye ng isa. Mag-aanuhan silang dalawa ng istorya. Lang siya dito. Dito na po. Kaya black lady siya. Because Dahil po gusto niya sobrang galit, maghigante. sa kahit wala na siya, ang isip niya gusto pa rin magigante. Ayoko nang tumingin. Manggugulat na naman siya. So bakit sila nandito pa? Binabalik-balikan lang po. Binabalik-balikan. Yung mga alaala po nila. Akala po nila, hindi pa rin sila sa mundo. Silungan ng mga maligno, mga elemento at mga kaluluwang hindi pa makatawid sa kabilang buhay. Pero paalaala ng paranormal na si Ana, imbes na panggagambala sa lugar sa kanilang pinamamahayan, mas kailangan ng mga kaluluwa ang taimtim ng panalangin. Dahil pag sila'y nabulabog, siguradong hinding-hindi kanila patatahimikin. Hindi kayo, no? Inuulit ko uli, kung naniniwala kayo doon sa sinasabi ng Ma'am Ana. Ako, ang sinasabi ko dito, ako to eh. Ako yun, di ba? Ngayon kung maniniwala kayo kay Ma'am Ana de la Cruz, go! Di ba? Maniwala kayo doon. Wala naman pong problema doon. Yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.